Kasalukuyang naglalakad si Michael sa loob ng mansion at tinatahak niya ang direksyon papunta sa private office ng kanyang ama. Tinawagan siya ng kanyang ama at sinabi nito na kailangan nilang magkita dahil may importante silang pag-uusapan. Hindi sinabi ng kanyang ama kung ano ang pag-uusapan nila, pero sigurado siya na pag-uusapan nila ang engagement at kasal nilang dalawa ni Celeste. Pero matagal nang buo ang kanyang desisyon na pakasalan si Clarice, at walang sino man ang makakapagpabago ng kanyang isip. Not even his father. Nang marating na niya ang private office ng ama, ay agad na siyang kumatok sa pintuan. Come in. Narinig niya ang boses ng ama mula sa loob. Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga si Michael, bago niya binuksan at pinto at pumasok sa loob. Salamat at pinagbigyan mo akong makausap ka ngayon, iho. Maupo ka muna, ang bati ni Don Mike sa anak. Umupo naman si Michael, sa kalapit na silya, habang inihahanda niya ang sarili sa susunod na sasabihin ng ama. Gusto mo bang uminom? How about a glass of scotch, vodka or rum? Alok ni Don Mike sa kanyang anak. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Papa. Bakit po ninyo ako gustong makausap? Ang mabilis na tanong ni Michael sa ama. Well, tama ka. Sige, diretso na kitang tatanungin, nagkausap na ba kayo ni Clarice? Ang misteryosong tanong ng Don. Nagsalubong ang kilay ni Michael, nang marinig ang tanong ng ama. Mamaya pa kami magkikita ni Clarice, Papa. Bakit ninyo na itanong? May kailangan ba akong malaman? Ang sunod-sunod na tanong niya. Didiretsuhin na kita, I hope. Sinadya ko si Clarice sa kanyang pinagtatrabahuhan, at kinausap ko siya ng masinsinan, ilang araw na ang nakakaraan, ang anunsyo ni Don Mike. At anong sinabi ninyo sa kanya? Hiniling mo ba sa kanya na layuan niya ako? Binalaan mo ba si Clarice, Papa? Tanong muli ni Michael, habang kinokontrol niya ang kanyang galit. Huminahon ko, Michael. Hindi ko ginawa ang mga ibinibintang mo sa akin. Sinabi ko lamang kay Clarice, na malamang ay nasa panganib ang mga buhay mo. May iba pang leader sa La Familia, na gusto kayong saktan, alang-alang sa kapangyarihan at pera. Iyon lamang ang mga sinabi ko, ang mariing pahayag ng matanda. Bahagyang kumalma si Michael, pero nakaramdam siya ng takot, hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para kay Clarice. Sino sa tingin ninyo ang mananakit kay Clarice, Papa? Ang tanong niya. Sa totoo lang ay wala akong ideya. Kaya nga sinasabihan kita ngayon, para makapaghanda kayo sa anumang mangyayarin sa hinaharap, seryosong pahayag ni Don Mike. Hindi ako nag-aalala para sa sarili ko, pero mas nag-aalala ako para kay Clarice. Wala siyang kinalaman sa mga mafia, ang medyo nagpapanik na tugon ni Michael. Naging target si Clarice, dahil alam ng mga kalaban, na kahinaan mo siya. Gagamitin nila si Clarice, para mapabagsak ka, ang tura ng matanda. Tinitigan ni Michael ang kanyang ama, at mukhang pareho sila ng iniisip. Maiwan na muna kita, Papa. Kailangan ako ni Clarice ngayon, at itatago ko siya sa isang ligtas na lugar, ang mabilis na desisyon ni Michael. Aalis na sana siya, ngunit bigla siyang pinigilan ng ama. Sandali lang, Michael. Agad na napalingon si Michael sa matandang Don. Tatawagan ko ang ating piloto, para magamit mo ang helicopter. Kung mas maaga kang makarating sa iyong destinasyon, mas mabuti, ang imporma ni Mike sa kanyang anak. Nasorpresa si Michael, nang marinig niya ang suhestyon ng ama. Pinanood niya ang ama, habang nakikipag-usap ito sa kanilang private pilot sa telepono. Nang matapos ito sa pakikipag-usap, ay muli siyang kinausap ng Don. Parating na ang helicopter, Michael. Siya nga pala, ito ang susi sa isa pa nating mansion, at walang ibang nakakaalam niyan kung hindi ako, at ang piloto na maghahatid sa inyo. Doon muna kayo ni Clarice, hanggang sa kumalma na ang sitwasyon, ang suhestyon ni Don Mike, habang ibinibigay nito ang susi sa anak. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin ni Clarice, Papa. We'll talk again, once everything calms down, ang pasalamat at pangako ni Michael sa ama. Pagkatapos noon, ay naglakad na palabas ng mansion si Michael, at tamang-tama naman nakalalapag lamang ng helicopter, sa malawak nilang hardin. Nagmamadaling pumasok si Michael sa loob, at sa sandaling magsara ang pinto, mabilis na lumipad ang helicopter, papunta sa kanilang secret destination.
Pero may nararamdamang kakaiba si Michael, at parang may naaamoy siya na nakakapagpahilo sa kanya. Pare, may naaamoy ka ba? Hindi na naituloy ni Michael ang kanyang sasabihin, nang makita niya ang piloto, na may nakasuot na gas mask sa mukha. What the? Hindi na nakapag-react si Michael, dahil mas tumitindi niya ang nararamdaman niyang pagkahilo. Kasunod noon, ay bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Samantala, nagpatuloy lang ang piloto sa paglipad ng helicopter, sa isang tiyak na lokasyon. Tuluyang nagising si Michael, mula sa kanyang pagkakahimbing. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, wala siyang nakita kundi ang kadiliman, at sa kanya napagtanto, na may nakatikip sa kanyang mga mata. Sa tansya ni Michael, ay nakaupo siya sa isang upuan, habang nakatali ang kanyang mga kamay at mga paa. May naririnig siyang mga lalaki na nag-uusap, sa may di kalayuan. Nakakaamoy din siya ng alak at sigarilyo, at nasisigurado niya na nag-iinuman ang mga ito. Hindi niya may kakaila, na nasa mapanganib na sitwasyon siya ngayon. Ngunit nagpasya siyang panatilihing kalmado ang sarili, habang nagsisimula siyang mag-isip ng mga paraan, kung paano siya makakalaya at matagumpay na makatakas. Bigla niyang narinig ang ilang boses sa kanyang kaliwang bahagi. May pinag-uusapan ng mga lalaki, kaya pinaikip niya ang kanyang mga mata, upang maunawaan ang usapan ng mga ito. Matagal na siyang nakakulong dito. Ano sa tingin mo ang gagawin sa kanya ng boss natin? Tanong ng isa sa mga lalaki sa kanyang kasama. Hindi ko rin alam. Ang trabaho lang natin dito, ay maghintay ng utos, hindi ang pagchichismisan tungkol sa boss natin, tugon ng isa pang lalaki. They're working for someone, ang lihim na naisip ni Michael. Ngunit sino ang tinutukoy nilang boss? Bakit inutusan sila ng boss nila na dukutin siya? At ano ang gagawin nila sa kanya? Natigil siya sa kanyang pag-iisip, nang bigla siyang makarinig ng isang malaking tunog, na parang may nagbubukas ng malaking gate. Naaaninag niya ng sinag ng liwanag, at napagtanto niya, na baka nasa loob sila ng isang bodega. At may palagay siya na dumating na rin ang boss na nagpadukot sa kanya. Boss, ang bati ng mga kalalakihan. Walang narinig na sagot si Michael mula sa boss, at ang tangi niya lang naririnig ay ang mga yabag na palapit sa kanya. Hindi ko akalain na darating din ang araw na ito. Michael Montserrat. Hindi makapaniwala si Michael nang marinig niya ang boses na iyon. Ngayon, malinaw na sa kanya kung sino ang taong gustong patayin siya. Ikaw nga iyan, Lucas Strachey, ang seryosong pahayag ni Michael. Si Lucas Strachey, ang pinuno ng Strachey clan, na isa sa mga miyembro ng La Famiglia. Gayunpaman, siya ay nasa pinakamababang antas sa kanilang organisadong grupo, at hindi siya nagulat sa ginawang nitong pagdukot sa kanya, upang gawing pain, kontra sa kanyang ama na si Don Mike Montserrat, para maging leader ng La Familia. Gusto ko iyang reaksyon mo, Iho. Mukhang hindi ka na nagulat sa mga ginawa ko, ang tugon ni Strachey, at pagkatapos noon, ay tinanggal nito pirang sa mga mata ni Michael. Ginawa mo ang lahat ng ito, upang makuha ang pinakamataas na posisyon sa grupo, hindi ba? Ang tanong muli ni Michael. Matagal ko na itong pinlano at hinintay. Alam mo, hinihintay ko ang araw na ito, na umangat sa kapangyarihan, pagkatapos ng napakaraming taon na nasa ilalim. At gagamitin kita bilang aking cane, para makuha ang gusto ko. Ibinunyag ni Lucas Strachey ang lahat ng kanyang mga plano. Pero sinisigurado ko, na hindi ka magtatagumpay, Strachey, ang mariin na tugon ni Michael. You will never be the Godfather. Not even in your dreams. Panunuyang sabi ni Michael sa matanda. Lihim na nag-aalala si Michael para kay Clarice. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang makipaglaro kay Lucas Strachey. Sinisikap niyang huwag magpakita ng anumang emosyon, gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang ama, na gawin mula pa noong bata pa siya. Hindi niya inaasahan, na magagamit niya ito ngayong matanda na siya. Ikaw ang utak ng shooting incident na iyon sa park, at saka ikaw rin ang nagpasabog ng bomba sa convenience store, muling nagsalita si Michael. Bingo! So what do you think about it? Hindi mo ba nagustuhan ang mga regalo ko sa'yo? Nagsimulang tumawa si Luca na parang baliw. Laro lang ng bata yan, Strachey ang umiling na tugon ni Michael. Don't worry, I have more surprises for you, and I hope you like it, ang misteryosong tura ni Strachey.
At anong laro naman ang balak mong gawin ngayon, Strachey? Hamon sa kanya ni Michael. Well, I'm still planning on it. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong kalaro. Baka pwede na tayong magsimula sa nanay mo, si Catherine Montserrat, o mauna na tayo sa tatay mo, si Mike Montserrat. Oo nga pala, baka pwede ko nang paglaruan ng cute mong girlfriend na si Clarice, ang ngising-ngising suhestyon ni Lucas Strachey. Naisip ni Michael, na kailangan niyang makatakas sa lalong madaling panahon, upang mailigtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya gaanong nag-aalala para sa kanyang mga magulang, dahil kumpiyansa siyang mapoprotektahan ng kanyang ama at ina ang kanilang mga sarili. Mas nag-aalala at natatakot siya para kay Clarice, dahil nasa panganib ito ngayon. Naputol sa pag-iisip si Michael, nang muli niyang narinig ang boses ni Lucas Strachey. So, kanino kaya ako magsisimula? Sa mga magulang mo, o sa pinakamanahal mo ba girlfriend? Ang ngising-ngising tanong Lucas Strachey sa kanya. Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ka ba makapagdesisyon sa sarili mo? Bakit mo naman ako tatanungin? Wala ka bang sariling desisyon? Ang paghahamon ni Michael sa matanda. Sandaling natahimik si Strachey, pero nagpakawala ito ng isang malakas na halaklak, makalipas ang ilang minuto. Namana mo ang katapangan ng iyong ama, Michael. Pero hanggang tapang ka na lang, at hindi mo ako mapipigilan, sa mga pinaplano kong gawin, ang malamig na tura ni Strachey. Huwag kang magpakampante, Strachey, ang sarkastikong pahayag ni Michael. Nagsalubong ang mga kilay ni Strachey, at halatang hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Michael. Talagang sinusubok mo ako, ang tugon nito. Mukhang sasabog ka na sa galit, Strachey. Bagay pala sa'yo ang namumula sa galit, ang pagpapatuloy ni Michael. Walang sabi-sabi, na binigyan siya ni Strachey ng masamang tingin. Pagkatapos noon, ay walang ano-ano na binigyan nito si Michael ng mag-asawang sampal. Tumahimik ka, ang galit na sigaw nito. Nakagat naman ni Michael ang kanyang pang-ibabang labi, dahil sa sakit at lakas ng sampal ni Lucas Strachey sa kanya. Now be a good boy, at makinig kang mabuti sa akin. Sisimulan ko ng gawing miserable ang buhay, ng iyong mga magulang, at susunod naman ang iyong kasintahan na si Clarice, ang pagbibigay ng warning ng matanda. Tiningnan lamang ni Michael si Strachey, pero wala na itong ibang sinabi. But you have to be more patient, my boy. I want you to enjoy watching all the things I'll do to your family and to your lover. Nagpakawala ng isang nakakalokong ngiti si Michael. You disgust me to the bone, Lucas Strachey, ang nasabi ni Michael. Wala ka nang magagawa, Michael. Pero huwag kang mag-alala, mabilis lang ang pagpatay ko sa kanila, ang sambit ni Luca. Magkita tayo sa impyerno, Lucas Strachey, bulong ni Michael. Nang nakaalis na si Lucas Strachey, sinimulan naman siyang suntukin, at sipain ng mga kampa ni Strachey, at ramdam niya ang lahat ng sakit, sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatiis, Michael. Kanina pa hindi mapakali si Clarice, habang hinihintay niya si Michael, sa loob ng kanyang apartment. Dapat ay kanina pa dumating si Michael, pero wala pa rin ito hanggang ngayon. Napagpasyahan niya na kausapin si Michael, dahil gusto na niyang makipaghiwalay sa lalaki. Ito lang ang tanging paraan, para maprotektahan niya ang lalaking mahal niya, kahit masaktan pa siya. Tinatawagan niya si Michael sa telepono nito, pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Maraming bagay ang gumugulo sa isip niya ngayon. Baka may ginawa sa kanya ang ibang miyembro ng La Famiglia clan. Pero imposible namang mangyari iyon, dahil ang ama ni Michael ang leader ng La Familia Organized Crime, at hindi nito hahayaang may mangyari sa anak. Halos mapatalon siya sa gulat, nang marinig niyang tumunog ang sariling mobile phone. Kumunat ang kanyang noo, nang makita niya na hindi pamilyar sa kanya ang number ng tumatawag. Pero napagpasyahan pa rin ni Clarice na sagutin ang tawag. Hello, Michael. Okay ka lang ba? Nasaan ka ngayon? Nagsimula siyang magtanong. You have a very sweet and nice voice, Clarice. Narinig niya ang boses ng isang matanda sa kabilang linya. Nagtaka siya dahil hindi niya kilala ang tumatawag. Bakit nito alam ang pangalan niya? Huminga si Clarice ng malalim, para pakalmayan ang sarili bago sinagot ang misteryosong tumatawag. Sino ito? At paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya muli.
Well, ako si Lucas Strachey mula sa La Famiglia, at ako ang isa sa mga kaibigan ni Michael Montserrat, ang respond ng tumatawag. Nasabi na sa kanya ni Michael noon ang tungkol sa mga miyembro ng La Familia, at mariin na sinabi noon ni Michael, na isang mapanganib na tao si Lucas Strachey. Napapikit si Clarice ng ilang segundo, para pakalmayan ang kanyang sarili. Nasaan si Michael at ano ang pakay mo sa akin? Ang agad na tanong niya. Well, gusto ko lang sabihin sa'yo na buhay pa si Michael, kaya huwag ka nang masyadong mag-alala. Gustong pa sanang magtanong ni Clarice tungkol kay Michael, at malaman kung nasaan ito, pero bigla na lamang naputol ang tawag. Makalipas ang ilang oras, dahan-daang iminulat ni Michael ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang nasa bodega pa siya. Nalalasahan pa rin niya ang dugo sa kanyang bibig, bilang resulta ng pambubugbog sa kanya kanina. Nakikita rin niya ang mga sinag ng liwanag, na dumadaloy sa maliit na bintana sa loob ng bodega. Hapon na siguro, ang naisip niya sa sarili. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit bigla siyang nakaramdam ng sakit, sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya, at kasabay pa noon, ay nauuhaw siya. Nagsisimula na rin siyang makaramdam ng sobrang pagkahilo. Bago siya tuluyang mawala ng malay, nakita niyang bumukas ang malaking gate, at narinig niya rin ang mga yabag ng paa, habang palapit ng palapit ito sa kanyang kinaroroonan. Sa isang malaking ospital sa Maynila, mahimbing na natutulog si Michael sa private hospital room nito. Nalapatan na ito ng lunas, kaya wala na silang dapat ipag-alala pa. Hindi ako makapaniwala na trinidor tayo ni Lucas Strachey ng ganito. Sisiguraduhin ko, na pagbabayaran niya ang mga ginawa niya kay Michael, ang mariin na pahayag ni Don Mike Montserrat. Sana ay hindi na ito mangyari muli, ang seryosong tura ni Mrs. Catherine Montserrat. Sisiguraduhin ko na hindi na ito mauulit, Cathy, ang paninigurado ng matandang Don. 2 linggo na ang lumipas. Tuluyan nang gumaling si Michael, pero naghihinay-hinay muna siya ngayon, ayon na rin sa payo ng kanyang doktor. 2 linggo nang hindi nakikita ni Michael si Clarice. Gusto niya itong makita, ngunit mayroon pa ring isang bagay, na kailangan niyang gawin. Kailangan niyang makausap ang kanyang ama, para sabihin na wala siyang balak na maging leader ng La Famiglia, at gusto niyang mabuhay ng simple at tahimik, kasama si Clarice. Mabilis na lumipas ang 1 buwan. Itinigil ni Michael ang kanyang sasakyan sa harap ng Angel Voices Orphanage. Gustong mapaiyak ni Michael sa sobrang tuwa, nang makita niya ang kanyang pinakamanahal na si Clarice, na nakikipaglaro sa mga bata sa ampunan. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanya. Samantala, napabuntong hininga si Clarice, nang makita niya si Michael na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Hindi pa rin nagbago ang damdamin niya sa lalaki. Mahal pa rin niya ito ng higit sa kanyang buhay. We did it, Clarice. We're finally free, buong pagmamahal na bulong ni Michael kay Clarice. Bigla namang napaluha si Clarice, dahil sa labos na kasiyahan, at lihim siyang nagpasalamat sa Diyos, dahil nasagot ang kanyang panalangin. Sa wakas, makakamit na nila ang isang buhay na kanyang pinagdarasal, at pinapangarap. Hindi na siya nag-iisa, hindi na siya ulila, siya na ngayon ang magiging asawa ni Michael Montserrat, at siya ang magiging ina ng kanyang mga anak sa hinaharap. Sa wakas, nakangiting sinulyapan ni Celeste, ang maliit na paper bag na dala niya. Sa loob ng paper bag, ay ang pinakabagong modelo ng Patek Philippe na relo, at nagkakahalaga ito ng libu-libong dolyar. Regalo niya ito para sa kanyang pinakamamahal na ama, na nagdiriwang ng kanyang ika-60 kaarawan ngayon. At bago magsimula ang grand 60th birthday party ng kanyang ama, gusto niyang siya ang unang bumati sa kanya, at bigyan siya ng kanyang espesyal na regalo sa kaarawan. Kumatok siya sa pintuan ng opisina ng kanyang ama. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang boses nito mula sa loob. Please come in. Pumasok si Celeste sa loob ng kwarto, habang nakangiti. Agad siyang naglakad patungo sa kanyang ama, at binigyan ito ng isang mahigpit na yakap. Happiest birthday, Daddy. Masayang bati niya sa ama. Maraming salamat, sweetheart. You look so beautiful, my dear daughter. I'm sure ikaw ang magiging sentro ng atensyon, sa party mamayang gabi, sabi ni Carlo Vitale, habang nakatingin sa kanyang nag-iisang anak na babae, while feeling so proud of her.
And you're dashing as ever, Daddy. That's why my stepmother fell in love with you, after all these years. Anyway, mas magiging gwapo ka, kapag isinuot mo ang regalo ko sa'yo, ang excited na anunsyo ni Celeste. Ibinigay niya ang kanyang regalo sa kanyang ama. Lumawak ang ngiti ng matanda, nang makita ang relong Patek Philippe, at halatang nagustuhan niya iyon. Wow! This is the latest product of Patek Philippe. This is amazing. I finally have something new to add to my watch collection. Thank you so much, sweetheart. Kinuha ni Celeste ang relo sa kanyang ama, at inilagay ito sa kanyang kaliwang palso. 60 years old ka na, at hindi ka na ba mabata, Dad? Dapat magbakasyon ka na, at mag-European tour kasama si Auntie Margot. Iyon ang matagal mo ng pangarap, hindi ba? Ang turan ni Celeste. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda, matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Well, you're right. It's been our dream ever since we got married. But I just can't easily leave the company. Kailangan kong magtrabaho, dahil marami kaming empleyadong umaasa sa akin. How about Mr. Mendoza? Vice President siya diba? I'm sure kakayanin niyang patakbuhin ang kumpanya, at ang mga empleyado natin, mungkahi ni Celeste. Tama ka, pero kailangan ko pa ring magdesisyon, kung sino ang papalit sa akin, tugon ni Don Carlos. Pero sino sa tingin mo ang pwedeng pumalit sa pamamahala ng kumpanya? Ang curious na tanong ni Celeste. Seryosong tumingin sa kanya ang kanyang ama. I think it's time for you to know my plans, Celeste. Sana pakinggan mo ako ng may bukas na pag-iisip. Kumunot ang noon ni Celeste. Mukha kasing seryoso ang kanyang ama. Okay, Dad, nakikinig ako. Gusto kong may mamuno, at mamamahala sa aming kumpanya, na lubos na nagmamalasakit sa mga empleyado. Inaasahan namin ng iyong ina, na ikaw ang magpapatakbo ng kumpanya. Matalino ka, anak, pero kailangan mo ng katuwang, ang seryosong paliwanag ng matanda. Well, matutulungan ako ng ibang mga empleyado sa kumpanya, hanggang sa makatayo ako sa sarili kong mga paa, respond ni Celeste. I'm actually thinking of someone who will stand by you. In a long term. Anong ibig mong sabihin, Dad? Tanong niya, sa isang nalilitong paraan. Well, gusto kong pakasalan mo ang taong napili ko para sa iyo, at para sa negosyo natin. Ang paliwanag ni Don Carlos. Nanlaki ang mga mata ni Celeste sa gulat, matapos niyang marinig ang mungkahi ng ama. Teka, tama ba ang narinig ko? You want me in an arranged marriage? Ang hindi makapaniwalang tanong niya. Of course, hindi ako pipili ng taong hindi ko mapagkakatiwalaan. Pinili ko ang taong ito, dahil alam kong paprotektahan, aalagaan at mamahalin kanya, giit ng kanyang ama. But how do you know? Tanong muli ni Celeste. Well, isang beses ko pa lang siya nakilala, pero agad ko na siyang nagustuhan para sa'yo, anak, paliwanag ni Don Carlos. Can you give me more time to think about this, Daddy? Ang pakiusap ni Celeste sa ama. Of course, sweetheart, but just remember this. Kung ano man ang magiging desisyon mo, igagalang namin ng Auntie Margot mo, ang paninigurado sa kanya ng ama. Gusto niyang pag-isipan ang lahat ng 100 beses bago siya magdesisyon. Magsasalita pa sana si Celeste, ngunit hindi na niya ito nagawang sabihin, nang nakangiting pumasok sa silid ang kanyang madrasta na si Mrs. Margot Vitale. Hi! Why are you still here? Our guests are waiting for the birthday celebrant. Not to mention, all of the handsome young gentlemen are waiting for you at the party. Celeste, nakangiting sabi ng matandang babae sa kanyang asawa, at sa kanyang stepdaughter. Nakangiting umiling si Celeste, nang marinig niya ang sinabi ng kanyang madrasta. Tigilan mo na ang pagiging matchmaker, Auntie. I'm sorry sweetheart, but I just can't help it. Kumikinang sa saya ang mga mata ng madraste niya. Tumayo ang matanda, at inialay ang magkabilang braso sa dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya, ang asawa at ang anak niya. Let's go ladies. Let's make our grand entrance as a family, masayang mungkahi ng matanda. Masayang isinukbit ni Mrs. Margot Vitale at Celeste, ang kanilang mga braso sa mga braso ng matanda. Pagkatapos, lumabas sila sa silid ng opisina, at pumunta sa kanilang maluwag,
French-inspired na hardin, kung saan gaganapin ang birthday party sa mismong sandaling ito. Pagdating pa lang nila sa venue ng party, lahat ng mata ay nasa kanila, habang papasok sila sa party venue. Nasa party din ang mga taga-media, panay ang pagkuha ng mga ito ng videos at litrato. Si Celeste is 100% sure na ang mukha niya ay nasa front cover ng society pages. Nagpasya siyang kalimutan ang seryosong pag-uusap nila ng kanyang ama, dahil gusto niyang i-enjoy ang party ngayong gabi. Makalipas ang ilang araw, nakaka-stress napahinto si Celeste, sa pagtingin sa mga bagong dating na damit sa rack ng mga damit, matapos niyang marinig ang boses ni Rachel mula sa likuran. Si Rachel ay matalik niyang kaibigan, mula pa noong high school, at siya ang naging kausap niya sa kanyang up and down moment sa kanyang buhay. "Paano mo nalaman na stressed ako?" tanong niya pabalik sa kaibigan. "Kilala kita mula ulo hanggang paa, Celeste. Kapag stressed ka, lagi kang nag-show shopping, bilang outlet para mailabas ang stress mo. Pero parang ito na ang pinakamataas na stress level mo, dahil nagsara ka talaga ng isa sa mga mall, na pag-aari ni pamilya mo para makapag-shopping ka." "Ano problema, Celeste?" ang tanong ni Rachel. Huminga ng malalim si Celeste, at pagkatapos ay umupo siya sa sofa. Then afterwards, tinitigan niya si Rachel. "Nagkaroon kami ng seryosong usapan ni Daddy, sa kanyang 60th birthday party. He told me that he's planning to get me married to his best friend's son, para maprotektahan niya ang kumpanya, ibinalita niya ang kanyang problema." Nanlaki ang mga mata ni Rachel, matapos niyang marinig ang problema niya. "Oh my goodness. I can't believe this is happening to you. So, what did you say to your dad?" Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan niya. "Nakiusap ako sa kanya, nabigyan pa ako ng panahon upang makag-isip," turan ni Celeste. "At ngayon na binibigyan ka ng oras ng iyong ama, para pag-isipan ito, mayroon ka bang opinyon tungkol sa arranged marriage na ito?" tanong ulit ni Rachel. "Actually, ayoko talaga ng arranged marriage, Rachel. I'm a hopeless romantic person, and I want to meet the man who will make my heart beat naturally. I want to fall in love naturally. I don't want ang makulong sa isang relasyon na walang pag-ibig," ang madamdaming pahayag ni Celeste. "I get your point. Ibig sabihin ba, tatanggihan mo ang suggestion ng daddy mo?" tanong muli ni Rachel. Napabuntong hininga si Celeste, dahil nalilito siya sa mga pangyayari. "Hindi ko pa alam, Rock," ang malungkot na tugon ni Celeste. "Malaking problema yan, sis. Kaya kung makinig sa problema mo buong araw, pero wala akong maibigay na advice sa'yo. At the end of the day, ikaw pa rin ang magdedesisyon," seryosong sabi ni Rachel. "Tama ka," tumanggol si Celeste, bilang pagsang-ayon. Naisip din ni Celeste, na kahit anong payo ang sabihin sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid, siya pa rin ang magdedesisyon sa bandang huli. Hindi maiiwasan na kailangan niyang gumawa ng desisyon, na makakabuti sa lahat. Kailangan niyang gumawa ng desisyon, na magpapasaya sa kanyang ama, makakabuti sa kanilang kumpanya, at higit sa lahat ay magpapasaya rin sa kanya. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Celeste sa mansyon ng Vitale, habang pagod na pagod. Lahat ng mga kasambahay nila, ay bitbit ang mga shopping bag, habang papapasok siya sa loob ng bahay. Nagpasalamat siya sa kanilang lahat, at pagkatapos ay sumakay na siya ng elevator, para pumunta sa kanyang silid. Nag-shower muna siya para maging presko ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos niyang maligo, at nakaupo na siya sa harap ng kanyang mini salon, para magpatuyo ng buhok. Nag-order pa siya ng lahat ng furniture sa boudoir niya sa isang furniture company sa France. Narinig niyang may kumakatok mula sa kanyang pintuan, at narinig niya ang boses ng kanyang stepmother, na tumatawag sa kanya. "Please come in." Agad na pumasok ang matandang babae sa kanyang silid, at binati ito ng may ngiti sa lobby. "Can I talk to you for a minute, iha?" ang tanong ni Auntie Margot. "Of course. Pasok po kayo," ang yakag ni Celeste sa kanyang madrasta. "Napansin ko na stressed ka nitong mga nakaraang araw. At alam ko na dahil iyon sa napag-usapan ninyo ng daddy mo, noong 60th birthday niya," ang nag-aalalang nasabi ni Auntie Margot. "Oh, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin?" ang naguguluhang tanong ni Celeste sa kanyang madrasta.
Kinuha muna ng kanyang stepmother ang gold-plated brush mula sa tokador, at marahang hinaplos at sinuklay, ang mahaba at itim na buhok ni Celeste. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.